Merry Christmas mga insan! Welcome once again sa ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Sa episode natin ngayon, this is day 13 of our Vlogmas actually for December 2024. Naisip ko kasi na mag-upload ako ng isang video bawat araw sa buwan ng Disyembre. I-explain ko to sa inyo pagdating ng panahon kung bakit nagba-vlogmas ako. Sa episode natin ngayon, ang tutukan natin ay yung power of community. How do we find our own tribe and build support system? So, may mga tao na, dalawang klase kasi ang personalidad ng tao. May mga tao na tinatawag na extrovert, di ba? Yung mga outgoing mga tao na very, ang personality nila, very outspoken, very outgoing, sila yung mga party goers na klase ng mga tao. Meron din, on the contrary, na mga tinatawag na introverts. Sila yung mga tipong, sa unang akala mo, hindi nila kailangan ng mga kaibigan. Dahil sila yung gusto nila laging nag-iisa, lagi silang laman ng mga library, lagi silang laman ng sa isang sulok ng Starbucks na wala silang kausap, nagbabasa lang sila ng libro o nagba-browse sa kanilang reels, di ba? O nagko-computer lang. Yun ang mga trip nila sa buhay. Guilty ako dahil kasali ako doon. Introvert ako. I have a very introverted personality kahit noon pa. Maaaring na itago ko yan sa mga kaibigan ko na subscribers ng channel ko. Baka sabihin nila, oh, lagi ka laman ng party eh. Kunyari ko lang yun. Pero sa totoo lang, I really have a very introverted personality. And explain ko yun sa inyo sa mga susunod na araw. Ayun. So, ang focus ngayon ay ang power of community. Kahit tayo ay mga introvert, meron pa rin tayo ng need to build a community, to find our tribe and build support system. Kasi kahit papano, tao tayo, di ba? Normal tayong tao. Bakit mahalaga ang pagiging bahagi ng isang community? Kasi nga, meron tayong emotional and mental well-being na kailangang alagaan. And itong mga tao na to, na bahagi ng ating tribe, na bahagi ng ating tropa, di ba? Ay sila yung mga nakakatulong sa atin. Hindi man sila aware, pero nakakatulong sila. Malaki ang tulong nila na mapagaan yung mga nararamdaman natin. So, anong mga kahalagahan ng pagkakaroon ng community? Number one, sense of belonging. So, kagaya ng nasabi ko, may importante sa ating mental and emotional well-being ang pagiging bahagi ng grupo, di ba? May masasandalan ka kahit papano. Ang grupo na to ay pwedeng yung pamilya mo, pwedeng yung significant other mo, pwede yung BFF mo, pwede yung mga co-workers mo, na ka-close mo lang, kasama mo sa section, di ba? Mga kaopisina mo na katabi mo sa desk. Hindi na mahulog ang lahat sila, yung lahat ng 30 o lahat ng 100 na kaopisina mo ay ka-close mo. Hindi ganun yun. Pero at least may isa o dalawa ka na laging kasama at sila yung sources of emotional support mo. Tapos, importante rin ang grupo sa panahon ng mga pangangailangan. So, for example, ang times of need na yun nga, yung halimbawa, nawalan ka ng mahal sa buhay, pumasok ka sa breakup, o kaya pumasok ka sa depression, o kaya nabudol ka, di ba? Maraming mga ganitong instances na kailangan mo ng maiiyakan. Hindi mo kailangan ng mauutangan, pero kailangan mo ng masasandalan. Kailangan mo ng mapagkikwentuhan ng tunay na nangyari. Kailangan mo ng isang tao na makikinig sa'yo. Na lahat ng tao kasi sa paligid mo, ayaw kang paniwalaan. Pero siya, sana makikinig siya sa'yo. Ayun. So, paano mahanap ang mga tunay na emotional support natin, ang tribe natin? Una-una, let's explore local groups. So, kung minsan, yung pagiging part natin ng iba-ibang local organizations, nakakatisod tayo doon ng mga tunay na tao, ng mga authentic na tao, di ba? Mga meetups na pwede nating salihan. Halimbawa, nag-meet up lang kayo dahil mga hikers kayo, o nag-meet up kayo dahil mahilig kayong sumali sa mga marathon, o, di ba? So, kung minsan dyan nagsisimula ang magandang relationship eh. Sa tagal mo na sa mundo, yung mga tao lang pala na yun na makakasama mo sa dog walking sa parke ang magiging BFF mo, di ba?
So, pangalawa, panahon ngayon, yung online community is very important na. Necessary na rin siya. So, iba-ibang platform, may kanya-kanyang mga communities. Ako, marami akong community sa Facebook, for example. Depende kung ano ang kinabibilangan ko. Pagdating sa health condition ko, kunyari, bahagi ako ng isang support network. Kasi nakakatulong sila malaking tulong sila para convince sa'yo, kung minsan mag-explain sa'yo. Kung minsan marirealize mo na hindi rin factual masyado yung sinasabi nila, and yet, teka lang, mukhang malapit sa damdamin ko yung sinasabi niya, kahit hindi yun masyadong totoo. Halimbawa, ang nangyayari yan, halimbawa sa Reddit. Kung familiar kayo sa Reddit, ang daming mapanlait ng mga tao, pero kung minsan nakaka-relate ako sa kanila, dun sa mga panlalait nila. Ang isa pang pwede nating tingnan ay yung shared interests ng mga tao. So, anong klaseng interest meron ka na maaaring maging shared interest nyo ng iba pang tao? Who knows? Dahil dyan sa shared interests nyo na yan, maging very close kayo, maging kapamilya kayo, di ba? So, nagkaroon na ba kayo ng ganyan? Nagkaroon na ba kayo ng mga shared interests related to hobbies and passions? Kunyari, mahilig kayong magluto. O mahilig kayong kumain. Mahilig kayong maghanap ng mga makakainan. Di ba? So, dun kayo nagkita-kita. Lagi kayong nagmi-meet up dahil sila, nagpo-food trip din sila. Sabi nga niyan. O kaya, mahilig kayong maghanap ng mga murang Airbnb sa mga travels nyo. O, di ba? Ang ganda nun. Ayun. So, mga tips sa pagbuo ng matibay na support system. Unang-una, be open and authentic. Importante na authentic tayo. Kasi kung gagamitin mo na kaplastikan yung ibang tao, ikaw lang ang mahihirapan dahil sila nagpapakatoo pero ikaw mukhang Tupperware, di ba? Pangalawa, active participation. So, no matter how introvert we are, kung like-minded kayo ng mga tao, you are sharing the same interest or similar interests, importante yung active participation. Ganyan ako. Kapag nakakatisod ako ng mga tao na may shared interest sa interest ko rin, nagiging talkative ako. Kasi interesado na ako sa pinag-uusapan nila. Ayun. So, give and take kasi yan, guys, just as you are being expected to share something, nag-expect ka rin sa kanila na mag-share sila ng something din sa'yo, di ba? So, ayun. So, sana dito sa episode natin na to, na very short, ay may nakuha kayong kahit maliit man lang na insight in building a community or finding your tribe and building your own support system. So, tandaan natin na no man is an island, di ba? Hindi sa lahat ng panahon ay tayo lang pwede tayong mabuhay ng tayo lang. Darating at darating ang panahon na kakailanganin mo ng suporta. Maraming salamat.